Samantala, humarap naman ang kasulukuyan at dating senador sa ginawang preliminary investigation ng Justice Department o DOJ sa kasong may kaugnayan po yan sa Ghost Flood Control Project. Sila ay inakusang may nakuhang kickback umano mula sa mga tinaguriang Guni-Guni Project. Kunin natin ang live report ni Mian Corbera. Yan, sino-sino sila? Alex, nagsimula na nga umusad ang kaso laban doon sa ilang senador at dating mambabatas na iniuugnay doon sa flood control projects. Kasama dyan sa humarap kanina sa pagdinig ng DOJ sina Senator Joel Villanueva at dating Senator Bong Revilla. Gaya ng inaasahan, pinabulaanan nila ang mga paratang laban sa kanila. Umarangkada na ang preliminary investigation ng Department of Justice sa mga kasong may kaugnayan sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Humarap sa pagdinig ang dalawa sa mga respondents na sina Senator Joel Villanueva at dating Senator Bong Revilla. Si Revilla ay kinasuhan ng paglabag sa Article 210 o direct bribery at Article 211 o indirect bribery sa ilalim yan ng Revised Penal Code. Ito na ang ikalawang kaso na kinakaharap ni Revilla kaugnay ng maanumalyang flood control projects kung saan dawit ang kumpanyang Wawaw Builders. Sa mga pagdinig ng Senado, ang Wawaw Builders ang ginamit ng tinaguriang BGC Boys o DPWH First Engineering District ng Bulacan para makakuha ng pondo pero walang nagawang mga proyekto sa lalawigan. Nauna nang inakusahan ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo si Revilla na umano'y tumanggap ng 25% umano na komisyon sa mga flood control projects. Sa kanyang counter affidavit, itinanggi ni Revilla ang mga paratang laban sa kanya. The complaint is based on incredible and incompetent evidence. In fact, it's based on hearsay and it comes from an incredible, unbelievable, and unreliable source. Sabi ng mga abogado ng senador, ang kaso pangharas lang umano kay Revilla. Lahat ng witnesses incredible dahil salungat yung mga sinasabi nila at saka hindi based on their personal knowledge. Parang halimbawa, galing kay Yusek Bernardo, sinabi kay Alcantara, si Alcantara sinabi dito, sinabi doon sa baba, and pabalik, etc. So pinaniwalaan nila kung ano yung sinabi sa baba, pero ang parang pinagbabasihan lang, pinagbabatayan, yung listahan ng project. Sa hiwalay ng mga reklamo, kinasuhan si Revilla ng paglabag sa Section 3B ng Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan ay dahil sa pagtanggap umano ng 150 million na komisyon sa isang flood control project sa Bulacan na pinabulaanan ng senador. Yung paniniwala natin remains the same, na ridiculous talaga yung complaint, pero syempre nirerespeto natin yung legal process and again yung due process, kaya tayo naririto. Ridiculous because kayo kayo na mga nagko-cover sa Senate, alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. Nagsumite si Villanueva ng kahon-kahong mga dokumento kasama na ang transcript ng pagdinig sa Senado para pabulaanan ang mga paratang laban sa kanya. Iniharap din ng kampo rito ang tatlo sa kanyang mga staff kabilang na si Peng, ang sinasabing tauhan nito na umano'y tumanggap ng 150 million pesos kay Engineer Henry Alcantara. Sa si Peng, denied having met. He did not even know. He did not even know Alcantara who was there. Sabi ko, kilala mo ba yung kampo yung pumasok? Malaking tao. Ngayon ko lang nakita. Tinanong ko tapos sabi niya, basta sir, kung ano yung sinabi ko sa affidavit, yun ang katotohanan. I never met him on the day that yung isa ay may hawak ng susi. Na hindi niya binuksan yung compound, yung gate ng compound on that particular date, particular time for anyone because nobody told him. And the only one who can instruct him to open the gate will be Senator Villanueva.
Naghain naman ng motion for production of evidence ang kampo ni Villanueva sa DOJ dahil sa hindi kumpletong impormasyon sa mga aligasyon ni Alcantara. Tinago nila yung original affidavit o sworn statement ni Alcantara, Engineer Alcantara, sa ilalim. Naka-attach at complaint. In fact, hindi kompleto yung complaint. Kulang ng annexes, ang labo ng kopya ng mga annexes, and that's why the one we filed is a counter affidavit out cautelam that if and when the panel directs the NBI to produce the original and the copies that are missing, the missing annexes. Isinumite na rin ng NBI ang mga nakalap na dokumento hinggil sa anomalya sa flood control. Alex, umaasa kapwa ang kampo ni na Revilla at Villanueva na ibabasura lang ng DOJ ang mga aligasyon laban sa kanila. Yan daw ay kung pagbabatayan yung kanilang mga isinumiteng affidavit at mga ebidensya. Pero sabi ng DOJ, magsasagawa pa sila ng evaluation at dito ibabatay kung magsasampa sila ng kaso sa korte. Alex. Okay, Mayan, para lang sa kaalaman ng taong bayan, no, yung bang pagsasampa ng kaso laban dyan sa senador at yung dating senador, ay batay ba yan sa ginawang investigasyon ng ICI o ito ay solely ginawa lamang ng Department of Justice? Alex, yan ay collaboration na ng lahat ng mga investigasyon dahil ang Senado nagsumite rin ng kanilang mga nakalap na mga ebidensya at mga testimonya sa Senado. Ang NBI ay may hiwalay na isinagawang mga investigasyon at nagtanong doon sa mga testigo. Diyan daw ibabatay yung lahat ng mga ebidensya at mga testimonya kung magsasampa sila ng kaso laban doon sa mga mambabatas na idinadawit sa kaso. Oo, dahil maalala mo, Mayan, no, sa ginawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi lamang itong dalawang senador ang nabanggit. Marami pa, di ba? Asan sila? Kinasuhan rin ba yun? Tama, Alex. Yan ay nire-review pa raw ng DOJ at ng Ombudsman kung sila ay mapapasama. Matatandaan mo, Alex, noong December may una ng pahayag. Si Ombudsman Remulla, sinabi niyang pinag-aaralan pa kung may kakasuhan, kung makakasama sa mga kasuhan ng malversation of public funds itong si Revilla. Pero hanggang ngayon ay wala pa silang inilalabas na mga desisyon. Sabi ni Atty. Esguerra kanina, hindi lang daw dalawa yung kanyang kliyente dahil 4 yung mga magiging kliyente niya kung itutuloy yung pagsisampa ng kaso, pero tumanggi siyang pangalanan yung dalawa pang senador. Okay, on a lighter side, Mayan, dahil ikaw, kabisado mo ang itsura at yung aura ng dalawang senador, napapansin mo ba, nangayayat ba si dating Senador Bong Revilla at itong si Senador Villanueva? Anong sa tingin mo ang kanilang kabuang kalusugan? Alex, unahin natin si Senator Joel Villanueva. Dati, mabilis siyang sumasagot sa mga tanong ng media. Kahit na i-text mo lang siya at magtanong ka kung anong issue, agad siyang sasagot. Pero ngayon, Alex, umiiwas na siya at meron na siyang spokesman. Si Senator Bong Revilla, inaaliw niya na lang daw yung kanyang sarili dun sa pag-aalaga ng mga manok niya, dun sa farm sa Cavite. Ayun, maalala mo, di ba may isang video na medyo iika-ika? Ano ba nangyari sa kanya dun? Ano, napilay ba yun? Sino yan, Alex? Si Senador Revilla, di ba may parang may benda yata sa dati. Dati, Alex, na aksidente siya. Nagkaroon siya nung sugat doon sa kanang hintuturo. Okay. Kaya yun daw, yung Achilles, yung tinatawag, Alex. Oh. Si Senator Joel Villanueva, na aksidente din siya sa basketball at nagkaroon siya ng fracture. Pero gumaling na rin siya, Alex. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Man Corvera. Mata natin sa Senado at maging dyan sa DOJ. And Happy New Year sa iyo, Man.